Habang binabaha ang bayang Pilipinas, dumadami ang utang natin. Utangin yan. Ang ginagawa ng presidente natin, nagva-vlog. Tapos, si Inday, nagagalit sila. Hinahanap nila nasa si Inday. Di ba? So, habang ito, baha-baha, ito, San Juan, La Union. Ito ay, distrito ito ni Ortega na napakaingay pagdating sa issue ng impeachment. Pero putyang inang yan. Tingnan ninyo kung ano itsura ng kanyang probinsya. Akala mo, hindi nagkakaroon ng problema. Okay man lang yung pagbabaha. Walang problema yan. Katulad din ng sinasabi natin sa Davao. Pag sobra-sobra talaga ang ulan, bumabaha talaga. Yung mga flood control projects naman, it doesn't stop yung baha. Oo, pero nakakatulong siya to at least minimize yung damage ng baha. Naintindihan man naman natin yan. Ba't natin ito pinapakita? Kasi maraming mga kababayan natin ang apektado nito. Ang yabang-yabang ng congressman dito, nasan ba yung congressman nila ngayon? Nandiyan ba para tumulong sa mga kababayan niya? Hindi. Nandiyan, nagpipreskon patungkol sa impeachment ni BP Sara. O, nagpipresko ng hayop, tapos binabaha yung probinsya. Ang masaklap nito, yung presidente natin, solid north yan ha. La Union, Ilocos, probinsya na nila yan, lugar na nila yan. Habang binabahay mga kababayan natin dito, putya, nagbablog yung tarantado. Saan ka naman? Di ba? Matutuwa ka ba niyan? O, pakinggan natin tong balita na to. Luzon dahil sa habagat at sa bagyong Maymay. Sa La Union, daang residente ang nagsiksikan sa evacuation center. At live po mula sa San Juan, La Union, nasa frontline balitang yan, Simon Gualvez. Umapaw kasi ang tubig mula sa Baroro River dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng bagyong Maymay. Tumambad din ang mga sangang inanod sa tulay. Ang aming assessment, nanggaling pa po doon sa mountainous area, yung tubig, together with the downpour nung pagdaan ni Maymay, kaya sudden rise po tayo ngayon. Ang problema, aabot sa 5 barangay ang halos ma-isolate na. Ito pa naman ang pangunahing dinaraanan ng mga residente. At nang sandaling bumaba ang level ng tubig, mano-mano nang inalis ng mga residente ang mga sanga ng puno at iba pang halaman na naipit sa tulay. Isa sa mas nagpapahirap ng pagbaba ng tubig dito sa overflow bridge ay yung sangkaterbang mga debris galing sa bundok. Diyan ka, tingnan mo kung gaano kagago ito proyekto na to. Tingnan nyo kung gaano katarantado yung proyekto. Mas mababa yung kalsada kaysa dun sa, yung tawag dyan? Yung dike ba tawag dyan? Dike? Anong klaseng engineering to? Usually, pag gumawa ka ng daanan, di ba? Ito yung dike. Dapat naka-level dun sa ibabaw ng dike, yung kalsada dapat mataas para hindi daanan ng tubig. Yung tubig sa ilalim lang. Putang ina niyan. Gagawa ka ng kalsada, ka-level ng ilog. Putang ina niyan, babahain talaga yan, di ba? Nakita nyo yung kalsada na yan, kung di ba naman mga gago. Ang baba, may hagdanan pataas. Di sana, kalsada, tinaas yung ganun, nilagyan nyo ng daanan sa ilalim, ginawa nyong malatulay, putya, di sana, hindi aabuti ng bahayan. Putyang inang yan, mantakin mo. Klaseng utak yan. Sinong engineer na naman gumawa niyan? Putya yan. Gago talaga Hindi natin alam kung anong utak talaga meron tong mga tao rito. Tapos putyang inang yan, sisitahin yung mga projects sa Davao. Nakita nyo ba yung seawall ng Davao? Dun sa may yun sa may yung tawag nila dun, yung highway nila dun sa may gilid ng dagat. Putya, mas makapal pa sa mukha ni Luistro yun. Idagdag pa yung lupa na nagiging putik na dito sa mismong kalsada. Diba, gagawa ka ng kalsada ka-level ng ilog. Sana nilubog mo na yung kalsada para sulit talaga. Alon din ang humahampas sa dalampasigan ng San Juan. Sa San Fernando City, hanggang gutter deep ang baha. Ang mga tauhan ng DPWH nakabantay na para masigurong wala nang nakabara sa mga kanal. Tanginan yan pa. Paano ba naman yan? Pucha yan, tinutusok-tusok lang na yung imbornal. Tangin ng mga taga-DPWH so puro kasi pag nanakawan nasa isip Daan-daang pamilya rin ang inilikas. Sa covered court ng Barangay Poro, nagsisiksikan muna ang mahigit 100 pamilya mula sa 2 barangay. Sa bawat tent, aabot sa hanggang 8 pamilya ang pansamantalang pinagkakasya. Sa buong La Union, nasa mahigit 5,000 pamilya ang lumikas. Sa buong La Union, sa probinsya ni Ortega, na solid north, merong 5,000 pamilya, 15,000 individual,
ang apektado. Anong ginagawa ng presidente? Nagba-vlog. Nagba-vlog. Oh, putsang ina Bongbong. Sana man lang sinigurado mo may kuryente tong mga to para mapanood sana yung vlog mo. Para hindi 300 yung views ng vlog mo. Katumbas yan ng halos 16,000 individual. Mula pa ito nung Lunes nang manalasa ang habagat. Sa bayan ng Kaba, nakapagtala rin ng pagbaha at pagguho ng lupa. Pinangangambahan ng Office of Civil Defense Ano, hindi nyo nakita yung kalsada na yan? Saan ka makakita ng kalsada na ka-level ng ilog? Putsang ina, hindi na kalsada yan, ilog na yan. Walang due talaga naman, no? Kwang, kwang. ang iba pang uri ng panganib. Yung kabundukan na yan yung mga nagsaserve na watershed, di ba? Pag na-saturate niya, this time talagang, I believe, saturated na yan. It's just a matter of, wag naman sana, na magkakaroon tayo ng problema sa landslide, magkakaroon tayo ng flash. Di ba, anong klaseng daan ito? Pwede mo naman itaas pa ng konti na ganyan, no? Itaas mo pa ng konti. O, hindi ba? Para pagka umapaw yan, hindi madadali yung, yung kalsada na yan. Putsang ina, ginawan nyo na rin lang ng kalsada, hindi nyo pa itinaas. Tangina klaseng utak yan. Putsa, alam ninyo, gusto nyo gumawa ng rocket, Bongbong? Putsa, ito nga kalsada, hindi nyo maayos. Yung design ng kalsada, hindi nyo maayos. Nagdi-design kayo ng rocket na pupunta sa kalangitan kung di ba kayo mga ogag talaga. Ito dapat pinaprioritize mo. Oh, itong mga husayan yung mga proyekto, hindi yung ganito. Putsa, trabahong tanga to eh. Floods, yung mga ganyan. So yan din yung isang binabantayan natin. Sa La Trinidad, Benguet, wasak na wasak ang bulaluhan na yan dahil sa landslide. 2 tauhan ang nasawi. Ang isa nilang kasamahan, isinugod naman sa ospital. Oh, may manapatay pa, may namatay. Oh. Habang nangangamatay kayo, anong ginagawa ng presidente nyo? Ayun, nagba-vlog, pinagmamalaki niya na maganda daw yung barong niya. Gago lang, di ba? Yung dalawa pumunta sa likod kasi doon sila nagtambay. Kaya medyo marami yung lupang nag-ano sa kanila. Nabigla din kami kasi tumatawag yung workers namin na safety doon. Na ganun, may nangyari. Pumunta kami kaagad. Eh wala na. Walang magagawa eh. Hindi mo naman mahawakan yung lupa para tanggalin. Oh, bago ang lahat, maraming salamat kay Emilio Cortez, kay Elizabeth, ano ba yun? Walang iya, oh. Kay Emilio Cortez, kay Elizabeth, dahil lang. Kay Elizabeth Tiano at saka kay Aljoey Bantigue, maraming salamat sa inyong pagpapa-Gcash. Pambili natin yan ng 20 pesos kilo ng bigas. Mabuhay! Sa Baguio naman, mabilis na binahang ilang parte ng lungsod. Ang itinuturong salarin, ang tambak-tambak na basura. Oh, Baguio. Tangin na ka magalong. Walang hiya ka magalong. Panay ang panay ang punta mo kasi kung saan-saan lugar. Putya yung mismong probinsya mo, hindi mo na nakikita. Hindi mo natitingnan, walang hiya ka. Ayan, puro basura, oh. Boys, anong level yun sila? Level 3. Level 3 yun sila, yung mga nag-Gcash kasi walang tax yung Gcash eh. Sa Barangay Kayang Extension naman, inabot ng baha na may kasamang putik ang ilang bahay. Sa pool naman sa video ang pagguho ng malalaking tipak ng bato sa viaduct tunnel ng Cannon Road. Sa ngayon, nananatiling sarado ang Cannon Road dahil sa posibleng rockslide. Di ba dyan nakatayo si Bongbong nung nakaraan? Dyan siya nakatayo. Dyan siya nakatayo, tapos sinasabi niya, dapat ganito, dapat ganyan, kasama niya si Magalong. Kita mo, putyang ina, ngayon ganun pa rin. Ganun pa rin ang itsura. Ay, Diyos ko po. Diyos ko po, Bongbong, itigil mo na yung pagbablog mo, magtrabaho ka na mo, matatapos na yung termino mo, akala mo naman forever ka dyan. Kupal ka talaga. Walang kwenta yung rock netting. Putang ina yung rock netting na yan. Bukod dun sa flood control project, mga bossing, yung rock netting, yan talaga ang source of corruption dyan sa Baguio. Rock netting. Sinabi na yan ni Magalong. Kita mo, wala naman nagawa si Magalong. Buisit talaga eh. Si Bongbong, sinumbong din ni Magalong kay Bongbong yan. Tinanong ginawa ni Bongbong. Nakalimutan niya na yun pag tinanong mo, Bongbong, may sinumbong ko sa'yo. Ano yun? Hindi niya na matandaan yun. Ito mga bossing, sa Solid North yan. Doon yan sa probinsya na mga kaalyado ni Bongbong Marcos, ha? O, doon yan sila. Walang inuurungan, pagtama pala